Eto guys, pag-usapan natin itong mga hindi pa rin matapos-tapos na flood control, ano. So, ang flood control meron ng mga nakasuhan, ano. Pero punta tayo sa construction ng DPWH sa mga kalsada, no. Bago pa ito nangyari, mga flood control na ito, ako ay pabiyahe-biyahe na mula Maynila hanggang Bicol. 23 years akong panay ang biyahe, no. So yung mga lubak, yung mga kalsada, lalo dyan sa may parting Quezon, ay talagang isusumpa mo, lalo dyan sa may pagbilaw na yan, ano. Talagang isusumpa mo yung mga lubak na yan, yung ang tagal ninyong nakatingga dahil one way lang yung kalsada, no. Naisip ko ngayon, bakit ang kalsada kapag inayos, nakakita naman na siguro kayo ng kalsadang ginagawa, no, mapapansin nyo walang bakal, no. No, ako'y nagtatrabaho sa construction dyan sa kalsada, sa highway, kasi naging checker ako sa highway dyan sa Bicol. Ang trabaho ko ay pa-check in ng tao, yung magpaperma, check in tsaka check out, no. Tapos wala na akong trabaho, so pa nagtatrabaho sila, nakatingin lang ako. So pa naglalagay sila ng ano, pag napapatagin muna yan, kalsadang yan bundok yan, papatagin yan, tapos lalagyan niya ng mahabang bakal sa magkabilang panabi, no. Siyempre yung kalsada paruot parito yan. Ang unahin yan yung one side, yung isang side muna, lalagyan niya ng mahabang bakal, tapos bubuhusan na ng simento. Mapapansin ninyo walang bakal yan, no. Kaya talagang pag dumaan ang mabibigat na mga truck dyan, truck, loader, bus, no, mga lalo na yung mga trailer truck, sobrang bibigat niyan, talagang magkakarak yan dahil walang bakal. Mapapansin mo guys, ang construction kapag nagsimento ka, nagpagawa ka ng parking, o lalo na dyan sa sa mga parking area ng mga mall, yan ay may bakal. Samantalang yan ay pinaparadahan lang naman, no. Hindi naman yan dinadaanan ng bus, kundi mga kotse lang yan, mga SUV, mga pick up truck, no. Yun lang naman ang yung dyan, ang nagpa-parking dyan, pero may bakal, matibay, no. Ay how much more dito sa kalsada na ang dumadaan ay mga heavy equipment, truck, loader, backhoe, bus, truck, trailer, ano, tapos mga SUV. Hindi pa, iwag mo na isama yung truck ng sundalo, yung 6x6, talagang malalaki yun, no. Pero walang bakal, talagang walang tibay ang kalsada dito sa Pilipinas. Mapapansin nyo, nung pumutok itong flood control project, mga ghost project ng DPWH, doon lang nagkakanta kumahog itong mga contractor na ito, mga DPWH engineer na ito, na magpalagay ng bakal, no, sa mga kalsada. Nagpapasikat pa, binibidyohan pa nila, no. Pero alam nyo ba guys na ito ay matagal nang ginagawa sa Germany. Ay, pansinin nyo, yung mga bakal na inilalagay nila, mga isang dangkal pa siguro, kung di ako nagkakamali. Pero dito sa Germany guys, matagal na itong ginagawa. Makikita dito guys na talagang sinsin ang bakal, ano. Ito katulad dito sa road construction in Germany, no. This is the construction of an expressway dito sa lugar ng Autobahn in Germany, na after the substructure comes a 400 mm reinforced concrete and followed by the flexible top layer of asphalt, no. Napakakapal ng nila, 400 mm reinforced concrete. Talagang konkreto yun, makapal na, tapos may bakal pa. Paglagay nila ng simento at tumigas yan, no, ilang araw pa siguro titigas yan. Hindi ako nagkakamali, mga 2 weeks yan sa kalsada. Pero dyan sa lugar na yan, palibasa, meron silang mga heavy equipment at mga high-tech na gamit, ay mabilis lang yan sa kanila. Tapos papatungan na kaagad yan
ng flexible top layer of asphalt. Aaspaltuhin na kaagad yan, no? So napakatibay ng kalsada nila. At ito guys ay nagtatagal. Yung kalsada nila dyan 30 to 40 years bago tibagin yan, no? Dito sa atin taon-taon. Taon-taon na lang, araw-araw kang uwing summer, no? Taon-taon kang uwi ng summer, o taon-taon kang uwi ng mahal na araw, taon-taon kang uwi ng undas o Pasko o bagong taon-taon. Yun na lang yun ang ginagawa. Lalo dyan sa may Quezon na yan, Quezon sa may Quirino Highway papuntang Camarines Sur. Yun na lang yun. Anong kaisipan yan? Bakit parang paulit-ulit ang problema yan at wala ng konkretong solusyon, no? Ako bilang nagpapasahe o nagbabiyahe, na-stress ako, pero yan kasi ang gustong-gusto ng mga DPWH engineer at saka mga kontraktor, yung mayroon silang gagawin, no? Sabihin pa nila, di ba, yung mga kalsada ayos pa yan, tapos makikita mo bubutas-butasin yan, no? Meron ako dito nakita sa Cavite, papunta kami ng Pico de Oro. Pabalik namin, ang ganda pa ng kalsada, puting-puti pa, makinis, biglang sisirain. Ang palusot pala dyan ng DPWH, expire na daw. Sus, ginungag ba? Di yung mga butas-butas na kalsada, hindi pala expire yun, kundi ang expire ay yung matino pang kalsada, no? Maligtad na pag-iisip. Kaya ang mga Pilipino hindi talaga ano nangyari na sa atin, no? Napapag-iwanan na talaga tayo, no? Mabuti na lang talaga merong nanindigan dito sa korupsyon na ito at nakita natin ang mga ginagawang flood control ngayon. Binibidyohan pa nila, talagang may mga bakal na. Kasi kung wala namang bakal, hindi nila bibidyohan yan. Yung mga kalsadang ginagawa, may mga bakal na rin, no? Tulad nga sinabi ko, kung walang bakal, di nila bibidyohan yan. Kumbaga, nagpapasikat lang sila ngayon. Dapat noon pa nila ginawa yan. Ang kalsadang pang national or national highway katulad ng Maharlika Highway at Quirino Highway, dapat yan. O kahit hindi highway, kahit mga kalsada lang na ordinaryo, dapat yan may bakal, no? Kasi ang purpose yan pang matagalan. Ang purpose kasi nila taon-taon para may budget. Yan, ako, may kilala akong kontraktor, sa sobrang kadunungan niya, katusuhan niya, no? Binawian din siya nung kanyang pagtanda niya, tsaka siya binawian, wala siya nagawa. Lahat ng mga nakurakot niya sa kalsada, lahat ng mga kinita niya ubos. Yan ang mangyayari sa mga DPWH engineer na yan, na mga kurap at mga kontraktor na nangungumisyon, mga congressman na nangungumisyon, mga kontraktor na nagpapagamit. Huwag ninyong gagawin yan, sapagkat may mata ang Diyos. Sisingiling kayo niyan balang araw, kung kailan kayo ay matanda na at wala na kayong magagawa pa, no? Yun lang guys, salamat sa pagpanood. Please like and share ang ating mga ganitong usapan para tuloy-tuloy marami pa tayong pwedeng maging topic. Pwede kayong mag-request guys ng topic na pwede natin pag-usapan. Kahit ano, open ako sa lahat ng mapa-politics man yan o spiritual, religion, anything na pwede natin pag-usapan, love life o kung ano. Basta kahit nga mga walang kwentang bagay, pwede natin pag-usapan dito. Maraming salamat po sa pagpanood. Sana po tapusin nyo ang video. Salamat!